Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, exclusive. Anthony Nepomuceno iginit na wala siyang kinalaman sa pagsabog sa huling araw ng bar exams. Hindi ko po alam kung bakit ako nasasangkot sa gulo na to. Sa kabila ng pagtanggi ni Nepomuceno, reklamo multiple frustrated murder at multiple attempted murder isinampa pa rin ng NBI. 4 na araw bago mag-undas, seguridad sa bus terminal at pier, pinaigting na. Kable ng kuryente sa main gate ng Manila North Cemetery, nagliyab. Presyo ng ilang bulaklak sa Dangwa, halos doble na ang itinaas. Not guilty plea. Inihain ng tour guide na ng bulabog sa Manila Cathedral kaugnay sa kasong offending religious feelings. At underwater camera ng isang scuba diver sa Amerika na pagkamalang pagkain ng isang pating. Eksklusibong nakapanayam ng GMA News ang pangunahing suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exam sa Maynila. Paring iginiit ni Anthony Nepomuceno na inosente siya sa ibinibintang laban sa kanya. Saksi si Susan Enriquez. Sana po wag muna sila magusga. And then, gusto ko rin pong maklear yung pangalan ko. Susuporta po ako sa kagaganda po nung kaso nila. Nanda po ako mag-testify sa mga binibintang sa akin. Yan ang apila ni Anthony Nepomuceno, ang Alpha Pi Omega fraternity member na ngayon itinuturing na pangunahing suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exams noong September 26. Balisa pa nang humarap si Nepomuceno sa GMA News para sa isang eksklusibong panayam. At kahit inilabas na ng NBI ang litrato ni Nepomuceno, hiniling pa rin niya sa amin na huwag munang kunan ng aming kamera ang kanyang mukha para raw sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Linggo siya, nasa bahay lang po ako kasi Monday, Tuesday, Wednesday, to Saturday po, may pasok po ako sa trabaho. Monday till Saturday? Apo. And then, yung Sunday? Yung Sunday po, off ko na po yun, hindi, bahay lang po talaga. That 4 weeks of bar operation po, hindi po ako pumunta doon. I assure you po, ma'am. Wala ka talaga? Wala po. Kahit isang beses man nagpunta ron? Last year po siguro umattend ako. Ayon kay Nepomuceno, una raw hinanap ng mga otoridad sa kanilang lugar sa Marinduque ang kanyang kapatid na si Andrew na kapwa miyembro rin ng Alpha Pi Omega. Nagulat na lang daw siya nang biglang pati siya ay hinahanap na. Nalaman ko po ito. Galing po sa probinsya pa namin na pinaghahanap nga raw po ang kapatid ko na si Andrew Nepomuceno ng mga ahente po ng NBI. And then po, tinuloy ko lang po buhay ko. And then, after tuloy pasok po, trabaho. Kasi po, nagtatrabaho po ako sa call center. And then po, every day, trabaho. Hindi ko po alam kung bakit ako nasasangkot sa gulo na to. Sabi pa ni Nepomuceno, dahil sa gulong kinasasangkutan, nagbitiw na raw siya sa kanyang trabaho bilang call center agent. At ngayong sinampahan na siya ng NBI ng reklamong multiple frustrated murder at multiple attempted murder, sinabi niyang wala raw siyang magagawa kundi harapin ito. Gayunman, tiwala raw siya na sa huli, siya'y mapapatunayang inosente. Gusto ko pong mangyari dito, sana po, yung nagdadawit sa akin dito, makatulong rin po itong investigasyon na to sa totoong may kagagawa ng pagpapasabog po doon. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Sa kabila ng paghiid ni Anthony Nepomuceno na siya'y inosente dahil sama pa rin ang reklamong multiple frustrated murder at multiple attempted murder ang NBI laban sa kanya. Nasa pangalaga na rin ng NBI ang tinuturing nilang vital witness sa pagsabog. Saksi si Teresa Andrada.
payat at nakasuot ng polo. Ito ang kuha ni Anthony Nepomuceno, isa sa mga suspect sa pagsabog sa bar exams nang iharap siya ni Vice President Jejomar Binay sa NBI kahapon. Bagamat mas maikli ang buhok sa litrato, sabi ng NBI, malaki raw ang pagkakapareho ng hitsura ni Nepomuceno sa inilabas nilang artist sketch. Kasabay nito, inilabas din ng NBI-NCR ang kuhang ito ni Nepomuceno sa isang restaurant sa Maynila, Setyembre noong isang taon. Taliwas sa naunang pahayag ng suspect, sinabi ng NBI na patunay raw ang litratong ito na aktibo umanong nakikilahok si Nepomuceno sa tradisyonal na salubong sa pagtatapos ng bar exams. Pero ang pinakapinangahawakan daw ng NBI sa ngayon ay ang positibong pagkilala kay Nepomuceno ng isang saksi. Kaninang hapon, formal nang naghain ng reklamong multiple frustrated murder at multiple attempted murder ang NBI sa DOJ laban kay Nepomuceno. Well, na-file na nga namin, so na-relieve na kami, natapos na yung matagal na naming paghihirap. Ayun, magkikita na lang siguro kami sa piskalya at hinintay na lang namin yung kanilang pag-file ng counter affidavit. Ilang John at Jane Does din ang sinampahan ng reklamo at patuloy silang pinaghahanap ng NBI. Partikular na tinutuntun ngayon ng ahensya ang dalawang lalaki. Ang isa sa kanila nagawa na ng artist sketch. May taas na 5'7" hanggang 5'9" at malaki ang pangangatawan. Ang lalaking ito umano ang nanutok ng baril sa isang saksi nang masukol si Nepomuceno matapos umano siyang makitang naghagis ng granada. Ayon sa NBI, kaliwang kamay raw ang ipinanghawak ng suspect na ito sa kalibre 45 baril. Ang isa pang tinutugis ng suspect ay kasamang nagtakas umano kay Nepomuceno. Kung tumulong sa kanya. Anong ginawa po, Director? Siya yung kwento no, na nung hinabol sila, sila yung tumulong. Sila yung umagaw doon sa mga nakahuli sa kanya. Nanutok ng baril, Director? Oo. Pagkatapos maghain ng reklamo, pinanumpaan ng dalawang testigo ang kanilang salaysay sa harap ni Senior State Prosecutor Philip Quimpo. Silang humuli daw ata sa bomber. Kumpiyansa naman ng NBI na matibay ang ebidensya nila laban kay Nepomuceno. Ayon sa NBI, hindi raw bababa sa 4 ang kanilang saksi. Vital witness nga kung ituring ng NBI ang isa sa mga testigo na positibong kumilala kay Nepomuceno sa police lineup kahapon. Yung mismong eyewitness, yun yung tinutukan ng kasama ng mga naghagis. Tinutukan siya ng barel, yung nakakita. Yung eyewitness, nakasama itong si Anthony. Sa ngayon, NBI muna ang mangangalaga ng seguridad ng mga testigo. Teresa Andrada ang inyong saksi. Apat na araw bago magundas, hinigpitan na ang seguridad sa Araneta Center Bus Terminal. Kanina isang lalaki ang inaresto matapos umanong manghipo ng isang pasahero. Live mula sa Cubao, Quezon City, saksi si Steve Dailisan. Steve. Igan, hanggang alas 12 lamang yung last trip ngayon dito sa Araneta Center Bus Terminal at kahit nga maghahating gabi na, may mangilan-ngilan pa rin tayo mga kababayan na humahabol na makabiyahe ngayon para nga raw hindi sila masabay dun sa inaasahang bulto ng pasahero bukas. Tinatayang aabot sa 3 hanggang 4,000 ang mga pasaherong dumagsa sa Araneta Center Bus Terminal hanggang ngayong gabi. Ang ilang pasahero sadyang nagpagabi, mas komportable raw kasi ang biyahe. Mas maganda kasi pag biyaheng gabi dahil parang nakakatulog, maano sa pakiramdam na gabi. Pag araw, medyo nakakapagod. Traffic. Fully booked na ang karamihan sa mga biyahe ng Buspa, Visayas at Mindanao. Pero para masigurong walang mai-stranded, mamimigay ang LTFRB ng special permit na may sticker sa mga out-of-line buses para makabiyahe ngayong undas. As of yesterday, ang applications na natanggap namin is almost 390 units of buses. Bukod sa 20% diskwento sa pasahe para sa mga senior citizens at estudyante, meron ding special rate ang ilang bus company para sa mga pamilya kung bumiyahe. Ang taripa kasi nangyari ko, ibalid mo, naga 465, 400 na lang. Eh di meron silang 65 na discount. Pinaiting na rin ang seguridad sa terminal. May gitsan na ang pulis ang ipinakalat sa mga terminal ng bus sa Quezon City. Simula kaninang umaga hanggang ngayong gabi, iisa lang ang naitalang untoward incident dito sa Araneta Bus Terminal. Isang lalaki na nakilala sa pangalang Rodolfo Dadis ang bugbog sarado matapos kuyugin sa terminal. Isang babae kasing pabiyahe sanang nagpasaklolo matapos umano siyang hipuan ni Dadis. Sa Presinto 7, sinampahan ang reklamong acts of lasciviousness si Dadis. Wala naman po kung ginawa bigla na lang pong palapit sa akin yung lalaki at biglang pagtapat po sa sa akin, bigla niya po akong hinipuan sa harapan ko.
Samantala, igan para matiyak na ligtas sa mga bumabiyahing bus mula rito sa terminal, bukas ng umaga ay nakatakdang magsagawa ng inspection o roadworthiness inspection ng LTO. Live mula rito sa Araneta Center Bus Terminal, ako si Steve Dailisa ng inyong saksi.